Hello, good morning. Hello. Time up is 10:59. Tuesday. Kayo ba ay anari ko? Kamusta naman kayo? Update ko lang po kayo sa matagal na pagkakawala ni Mami Perla. Ayan po ang aking sari-sari store ngayon. Naging busy dahil nga po sa renovation ng aking bahay, ng aking tindahan, ng aking sari-sari store. Eto na po siya, wala na si Puji Denso. Inilabas na po ni Mami Perla si Puji Denso. At ayan na po ang aking sari-sari store. Ayan si Tamadjoy. Ang aking alaga. Ayan, isama ko daw siya sa vlog. Hello. Kamusta na po? At na-miss nyo ba ang Mami Perla? So, kayo po na-miss ko. Kung hindi nyo ako na-miss, kayo po ay na-miss ko na sobra. Bali, 1 month yata akong walang vlog dahil nga po sa renovation ng aking sari-sari store at saka ng aking sala. Ayan na po ang tindahan ni Mami Perla. Niya, simpleng maliit, nasiksik, ayan, pinasiksik ni Mami Perla. Sa totoo lang po, nung pinaparenovate ko si sari-sari store at saka sa aking sala, next vlog na po yon, ay halos naubos po ang laman yan. Dahil, oo, may bumibili pero hindi ganun karami. At kamusta rin po nga pala ang sales ninyo ng September. Ang sales po namin ng September ay hindi naman nagkakalayo sa August. Medyo tumaangas pa nga po ako sa sales ko ng August. At eto na po si Puji Denso. Nandito na po siya sa labas. Ayan na po si Puji Denso. Ayan. Si Puji Denso at saka si Breezy. Ayan. Meron pang padingdong si Mami Perla. Ayan. Ang aking signage. Siyempre. Tapos si Ding Dong. Oh, di ba? Tapos, eto nga po si Puji Denso na. Kaya medyo lumuwag na po ang sari-sari store ni Mami Perla. Ayan po ang update sa tindahan na matagal na wala. Halos 1 buwan. Sa totoo lang, siguro kayo naranasan nyo magpa-renovate ng sari-sari store. And then, pinasabay nyo pa yung sa sala. Ay, talaga namang kagulo-gulo ng aming bahay. Kagulo-gulo din ng aming tindahan. Pero, blessed pa rin ako kasi kahit ganon, bumebenta pa rin si Mami Perla. Hindi nga lang ganong kalaki yung time na kasalukuyan yung renovation, hindi nga lang po ganun kalaki, pero ang doon is may benta pa rin. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, ang sales ko kasi 'di ba kasabihan na ang August ay ina-Agosto, sabi ng mga matatanda. Ibig sabihin, mahirap ang buhay pag Agosto kasi maraming gastos. At ngayon kasi mga panahon na to, ang pasukan ay August. Kaya sinasabi ng mga matatanda, ina-Agosto ang ibig sabihin, taghirap. Pero hindi po ako ganun ka-apekto dahil kahit papano bumebenta pa rin. Ang naapektuhan lang po ako talaga nung nagpaparenovate ako kasi ang gulo sa tindahan, ang gulo sa labas. Paano ba naman, ikaw ba naman gaganahan kang bumili na ikaw na mamimili? Syempre hindi.
kumbaga iiwas-iwasan mo yung mga tatamaan mo. May kahoy, may nagsisimento, kasi po may nagpo-flooring. Pinaayos ko din po kasi yung aming garahe. Kaya po talagang ano yung tawag dito, napakagulo. So, yun lang po ang aking simpleng vlog. Kamusta po ang mga kasari natin na bumebenta ng malalaki. Shout out sa inyo at congratulations. Congratulations sa inyo lahat na bumenta ng bonggang-bongga. At update nga po sa mga bigas. Bumaba po ng 30 pesos ang bigas. Bumaba ng 30 pesos ang bigas. Pero, ang mantika naman ay sumobra ng taas. Yan. 39 po ang benta ko ng mantika. Linaw. Coco linaw po yan. Ayan. Ayan po ang aking sari-sari store. O siya. Yan po ang mga mabili sa akin. Ayan. Ayan. Simula October 2 ba yun? Dalawang pamilya na po tayo niyan. Hindi ko pa mapuno-puno talaga. Ang hirap magpuno. Kasi hindi naman po ganun kalaki ang aking binabudget para kung ano lang po yung binebenta ko, yun lang po yung aking pinapamili. Kaya talagang napakahirap. Minsan in 3 days, nakaipon na ako. Minsan kasi nakakabenta ka ng malaki sa isang araw, o itakbo na yan para maging mapuno ang tindahan mo. Kaya yung sinasabi nilang mahirap magtindahan, mahirap mag-open ng sari-sari store, totoo po yun. Ewan ko bakit nasasabi nilang madali. Sa mahal po ng bilihin ngayon ay talaga naman po kasi ang Magic ding ibenta ng 5 pesos, 6 pesos na po. Tapos yung mga Nor Cubes, 8 pesos na po ang bentahan yan. Noong bagong bukas po ako, dalawang araw makabenta ako noon. Kasi noon po 2,000 lang, itinatakbo ko na yan sa pamilihan eh. Pero ngayon po hindi kaya ng 2,000 itatakbo mo sa pamilihan. Kasi unang-una ang gasolina, napakamahal po. Noong kasi magkano lang, parang kung di ako nagkakamali, 36 lang ba o 20 something nung magbukas ako ng tindahan. Kaya yung kung meron akong 2,000, tatakbo ko na hanggang sa lumaki yung aking tindahan. Ang totoo niyan, maliit lang po talaga siya noon. Eto lang po yan, eto lang. Ay, hindi pa maliit lang. Ayan lang talaga siya, ayan. Simula dyan sa, pakita ko sa, ayan, simula dyan sa may, may sapatos na yan, yung palinis ng sapatos na yan. Ayan lang siya dati. Tapos ito lang yan. Tapos hanggang sa dumagdag, syempre, bago ka, kung ano yung hinahanap ng tao, ililista mo, susunod, bibilin mo na. Kaya sa isang linggo po, apat akong beses na mamili noon kasi po, mura pa naman kasi noon. Pati gasolina, mura, kaya madaling makatakbo. Ay, ngayon po hindi. 6,000 pinaka-minimum mo dapat na budget para ikay makapamili. Yung 6,000 mo na yon, maliit lang po yon, sa totoo lang. Kung ikay magsisimula, napaka-konti lang po nun. Pero kung ikaw magtsatsaga, kakayanin mo. Pagtsatsagaan mo pong maano yon, kasi
yung 6,000 mo na yon, at least meron ka ng ano doon, konti, ilang pirasong sigarilyo, tsaka yung mga noodles, basta yung mga mabili, yun ang bibilihin mo. Pero, sipagan mong mamili ng mamili para ikaw maka dami ng mapuno mo ang iyong So, hanggang dyan na lang po. Bye! Bye mga sis!